Na every time na a song na copyrighted sa kanila is played in a commercial area, meron silang royalty. And this is monitored ngayon very easy because of technology. So natitrace nila, nalalaman nila. Pero sa inyo? Dito sa atin, dito sa industry ng maritime, hindi existent yung mga ganong instruments. So we will ask him, what are your plans? You are affected. Your sector is affected. And what are your plans? Anong measures ang dapat ninyong gawin? Sa amin, directly, we will continue to campaign na what we are using and our materials are legitimate and not pirated. At kung gusto ng mga seafarers natin tuloy-tuloy ang kanilang quality training, then they would rather bear in mind na dapat alam nila ang mga legitimate materials na ginagamit sa training. Okay. Speaking of quality training, yung bang training center ni owned by Captain Sabay, masasabi natin na quality yung training na binibigay ng kanilang center? It can compete with the world-class facilities. Have you seen the place? Yung doon sa Sariaya, I think that's the only one now in the Philippines. Okay, you are an experienced marinero, engineer. Kung i-compare mo, based on your experience, kung i-compare mo yung mga training centers, because this is very important na malaman ng ating mga marino na mag-undergo ng basic training, kasi baka kung saan sila mapunta at wala naman silang matutunan, magkakaroon sila ng problema. Bakit may pagkakaiba ito compared to the other training centers? Kasi kompleto talaga ito ng equipments, no? Yung kanilang training center doon sa sa Sariaya, Quezon. At saka makikita mo kung na talagang pinagagastusan. In fact, noong tiningnan ng taga-European Maritime Safety Agency ang kanilang training center, nasabi talaga nila na paano kayo magkakaroon nito o kailan kayo magkakaroon nito ng return of investment sa laki ng halaga na ginugol ninyo sa paggawa ng training center na to. And then, what was your answer po? Ang ating response to that is we build these facilities as a service to the industry. But you're not sad. But the way I look at you, you're sad. Hindi, joke lang po. Hindi naman. But the return, I think, is an inevitable consequence. Oh, nice naman. So, unahin natin yung service. Ay, salamat sa Diyos. Ang galing. Speaking of public service. Sana naman ang akin sa ating mga marino, no, tingnan nila kung halimbawa yan talaga naman ay nagbibigay ng quality education, quality training, ay doon tayo pupunta. Huwag natin puntahan yung mga nakikita natin na talaga namang halos wala ka rin nalaman, ang gusto mo lang kunin yung certificate. Ay, Dahil kung nakuha mo nga yung certificate, pagkatapos kulang ka naman sa nalalaman pagdating sa panahon na talagang actual na situation ng kagipitan, may sakuna na sa karagatan, doon mo na sabi na dinaya ko lang pala ang sarili ko. ayun. Okay, alam mo, engineer, sa pagkakataon ito, bibigyan natin ng pagkakataon si Captain Sabay para sa kanyang few words sa ating mga manonood, pati yung mga marino na nag-aantabay kung sila pwede mag-training. Go ahead, please. Sa ating mga marino at nangangailangan ngayon ng mga upgrading at pag-improve ng competence at saka skills, ang new simulator po, handang maglingkod. Hanapin lang po ninyo. Meron tayong opisina sa Makati, meron tayong branch ngayon sa Cebu, ang ating facility sa Sariaya, Quezon, at sa totoo lang, ginagawa ngayon ang ating mga branches sa Bacolod, Cagayan de Oro, at Davao. We intend to serve the country everywhere where seafarers are. We're happy and glad to have you in our show again. Thank you very much. My pleasure. Okay. Engineer, your parting message, pero sandali lang, batiin ko si Mrs. Ramirez, si Jessa, at saka si Arian. Kilala mo to, yung mga anak at saka yung butihing paibahay ni Engineer. Parting message po, Engineer. Yeah, hinihiling natin sa ating mga marino na tangkilikin itong programang ito sapagkat dito natin malalaman ang mga tunay na pangyayari dito sa ating industriya. Okay.
Muli sa lahat ng ating mga kasambahay na inaanyayahan po namin kayo na lalong-lalo na yung mga marino, ugaliin pong manood dito po sa Tining ng Marino. Isang segment po yan ng serbisyo publiko tuwing araw po ng Miyerkules. Standby po kayo when we come back. Kaligtasan at kalusugan. Ang susunod, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pharmaceutical safety. Kasama natin si Attorney Iro Zuniga and of course ang ating kasamang si Asik Bert Swansing.